palapit na yung Pasko guys, kaya gagawa tayo ngayon na perfect pang treats, pang regalo, pang giveaways ngayong paparating ang Christmas. Sobrang dali lang nitong gawin guys at napakasarap nito kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay yung ating super moist na red velvet cake. Pero gagawa muna tayo dito ng buttermilk. Pasasamahin lang natin yung 1 cup na fresh milk or full cream milk kasama ng 1 tablespoon na white vinegar, pwede rin pong lemon juice. I-mix lang natin ito din, set aside lang muna natin siya. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating butter, yung ating sugar at saka yung oil. Ito yung oil na ginamit ko dito guys, yung canola oil. Pwede rin kayong gumamit ng vegetable oil, pero mas maganda pag canola guys kasi kahit ilagay nyo sa ref yung inyong cake, ayan, hindi siya tumitigas, malambot pa rin. Then ayun, ibit lang natin ito hanggang sa mag light and fluffy lang yung ating butter at saka yung ating sugar. Then, wag din po natin kalimutan i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl. Ilagay naman natin ngayon yung ating egg. Ayan, isa-isa lang po yung paglagay natin guys. Then, count lang tayo ng 20 seconds bago tayo mag-add ng another egg. Dapat medium speed lang yung gamit natin guys. Kasi kapag malakas yung pag-mix natin, magki-create siya ng too much air. Then, yun po yung magiging dahilan na babagsak yung ating cake. Isunod na rin natin yung ating vanilla, then i-mix lang natin ito ulit hanggang sa well combine lang yung ating ingredients. Ayan, kapag smooth na yung ating mixture, ilagay na natin yung ating red gel coloring. Pwede nyo gamitin itong ganitong brand guys, yung Red Emulco, ayan, red velvet. Ayan, pero meron ding ito, yung Putraco na red gel. Ang tandaan natin dito guys ay dapat gel coloring yung gagamitin natin dito. Kasi kapag yung liquid type yung gagamitin nyo guys, may tendency na papait yung ating cake kapag nadamihan natin siya ng lagay. At saka mas maganda kasi guys kapag gel type din yung gagamitin natin dahil parang concentrated na siya, konti lang yung ilalagay natin. Makakuha na natin yung hinahanap natin color ng ating cake. Ako dito gumamit ako ng red velvet na Emulco at saka yung gel type ng Putraco na gel color. Basta ang tandaan natin dito guys, huwag natin dadamihan ng food color kasi papait yung ating cake. Then ito naman yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, cocoa powder, cake flour, ayun, at saka yung ating cornstarch. Naglagay din tayo dito ng baking powder, baking soda. I-mix lang muna natin lahat yung ating dry ingredients bago natin siya i-sieve or salain dito sa ating mixing bowl. Ito pala yung ginamit kong brand ng cocoa powder guys. Dapat yung gagamitin natin dito yung natural na cocoa powder. Huwag po tayong gumamit dito guys, tandaan natin, huwag tayong gumamit ng alkalized cocoa powder or Dutch process na cocoa powder kasi makaka-apekto po yun sa color ng ating cake. Pag yung mga alkalized kasi guys, meron siyang chemical reaction kapag i-bake natin siya, nag-iiba yung kulay ng ating binibake. Then ayan, nilagay ko na yung kalahati ng ating dry ingredients at saka kalahati ng ating buttermilk, yung ginawa natin kanina. I-mix lang natin ito, huwag na po tayong gumamit ng mixer, dapat spatula na lang yung gagamitin natin para maiwasan po nating ma-overmix yung ating butter mixture. Ayan. Then doon sa cocoa powder guys, kapag wala kayong makikitang yung Hershey's na natural, pero naman yung ibang brand. Then ayan, ilagay na natin yung last batch ng ating dry ingredients at yung ating buttermilk. Then i-mix lang natin ito ulit hanggang sa well combine or hanggang sa magiging smooth na yung ating butter mixture. Ayan, kapag smooth na yung ating mixture at wala na tayong nakikita mga dry flour, pwede na ito guys, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking tray or baking pan. Ayan, 9x13 yung size nito. Naglagay lang ako ng konting butter at saka ng baking paper. It doesn't matter naman guys kung saan natin siya i-bake kasi dudurugin naman natin mamaya yung ating cake. Pero kung balak nyo siyang gawing layer cake, kasya naman siya sa dalawang 7x2 or 7x3 na round pan. Ayan, itap lang natin ito ng 3 beses, then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 40 to 45 minutes. Depende po sa gagamitin yung pan. Ayan, kapag medyo malaki, ayan, extend nyo na lang yung baking time. Kailangan at pag tinusok natin siya ng toothpick, ayan, wala nang sumasamang butter mixture sa inyong toothpick. Then ay pinalamig ko lang yung ating cake guys, ayan. Para mas mabilis siyang lumamig, tinransfer ko lang siya dito sa ating cooling rack. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys kung gaano ka-moist yung ating cake. Ayan, kitang-kita nyo dahil gumamit tayo dito ng combination ng butter at saka ng oil. Malamig na yung ating cake guys. Ayan, then kumuha lang ako dito ng mga 1/4 ng part dun sa ating cake. Ito yung gagawin natin pang coating or pang toppings mamaya dun sa ating cake balls.
Ayan, kita nyo naman guys, oh, napaka-moist ng loob ng ating cake. Then, ayan, dudurugin lang natin siya ngayon kasi ibibake pa natin siya guys ulit para mas pino yung magiging crumbs ng ating cake. Pero pwede naman kahit hindi nyo na siya i-bake, ayan, ipo-food processor nyo lang siya or ipipino nyo lang siya ng maliliit guys. Then, ayan, kapag ka nadurog na natin siya, i-bake na natin siya ng mga 20 minutes lang guys sa 170 degrees Celsius or hanggang sa mag-dry lang yung ating cake. Then, ito naman yung ating natirang cake. Ayan, dudurugin din natin ito guys. Ito yung lalagyan natin ng icing para ma-form natin siya ng bilog mamaya. Para naman sa ating pang-filling, yung ating cheesecake filling or yung ating cream cheese icing. Ayan, meron tayo ditong isang box or 1 cup ng cream cheese. Ito yung brand na ginamit ko guys kasi ito lang available doon sa grocery na nabilhan ko. Then, kailangan pa natin dito ng kalahati pa ng box ng cream cheese. Bali, 354 grams lahat yung cream cheese na nagamit natin dito. Then, ayun, i-beat lang natin ito guys hanggang sa mag-creamy lang yung ating cream cheese. Huwag po natin siyang i-overbeat kasi nagtutubig or nagkukordel yung ating cream cheese guys kapag nasobrahan natin siya ng mix. Then, ilagay na rin natin yung ating powder sugar at saka yung ating vanilla. Then, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa magiging smooth na siya. Tandaan po natin, huwag po natin siyang i-overmix para hindi po magtubig yung ating cream cheese or hindi siya lalambot at mag-curdle. Scrape lang din natin yung side ng ating measuring cup or mixing bowl para ma-mix pong maigi yung ating icing. Then, ayan, kapag smooth na siya guys, ready na ito. Ilagay na natin siya ngayon sa chiller or sa fridge lang guys para mag-set lang yung ating cream cheese at hindi tayo mahirapan mamaya maglagay ng filling dun sa ating cheesecake balls or doon sa ating cake balls. Gumawa din pala ako dito guys ng buttercream icing in case lang na magkulang yung ating icing. Ayan, nag-mix lang ako ng equal amount ng butter at saka ng powder sugar, 150 grams ng powder sugar at saka 150 grams ng butter. Then naglagay ako ng 1 full tablespoon ng cream cheese na yung ginawa natin kanina. Minix ko lang siya. Then ito yung ating ilalagay dun sa ating cake para magiging soft siya at madali natin siyang i-form ng balls. Yan, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating dinurog na cake. Ayan, pakonti-konti lang yung paglagay natin guys hanggang sa kaya na natin i-form yung ating cake crumbs. Ayan, pwede na yun, huwag na tayong mag-add. Pero dito guys, may konti atang natira dito sa ating icing, mga 1 tablespoon. Basta tansyahin nyo lang guys kapag ipapakita ko sa inyo mamaya yung tamang texture na hinahanap natin. Ayan, i-mix-mix lang natin ito hanggang sa ma-absorb lang ng cake yung ating icing. Then, ayan guys, kapag medyo basa na yung ating cake, ayan, pag na-form na natin siya ng ball, ayan, ibig sabihin ready na ito guys, pwede na ito. Ayan, huwag na tayo mag-add ng icing pa. Then, ito naman yung binake natin kanina na cake crumbs. Ayan, medyo matigas na siya guys. Ilalagay lang natin siya ngayon dito sa ating food processor. Pwede po natin siyang durugin, ilagay nyo siya sa ziplock bag. Then, gumamit kayo ng rolling pin para durugin yung inyong cake crumbs. Ayan guys, pinong-pino na yung ating pang-coating or yung ating cake crumbs. Pwede na ito guys. Nilipat ko lang siya dito sa ating baking tray ulit para mas madali tayong mag-roll mamaya ng ating cake balls. Ito naman yung ating cream cheese kanina guys, yung chinilled natin ay nag-set na siya. Then meron tayo ditong ice cream scooper. Ayan, gumamit ako dito ng small at saka medium na size. Itong medium size guys na scooper, parang nasa 1 1/2 tablespoon yung laman nito. Then, nag-scoop ako para pare-pareho yung laki ng ating magiging cake balls or yung ating cheesecake balls. Then, i-press lang natin siya guys. Ilalapad lang natin siya para malagay natin yung ating cream cheese filling. Medyo nahirapan ako dito sa ating cream cheese guys. Kasi nung katagalan na, lumambot na yung ating cream cheese. Kaya meron akong maisasuggest sa inyo kapag gumawa kayo nito. After nyong gumawa ng cream cheese kanina na icing, scoop nyo na yung inyong cream cheese sa inyong baking tray na may baking paper. Then, ilagay nyo siya sa freezer guys ng 1 hour or 1.5 hour guys hanggang sa tumigas na siya bago nyo siya ilagay dito sa inyong cake balls or sa inyong cake para hindi po kayo mahirapan at mas mabilis yung proseso nyo or paggawa nyo nito. Lalo na kapag maramihan yung gawa nyo. Then ayan, kapag na-roll nyo na siya, na-shape nyo na siya ng ball, ayan, igugulong na natin siya ngayon dito sa ating ginawang cake crumbs kanina. Then, meron pa pala ako isang way dito guys para kung gusto nyong mas marami yung crumbs na kakapit dito sa inyong cake balls at mas maganda kasi siya tingnan guys kapag medyo makapal yung cake crumbs na ilalagay natin. Dito kasi medyo konti lang yung kumapit kaya nag-isip ako ng ibang paraan. Papakita ko sa inyo mamaya guys. Pero okay na rin naman tong ganitong way guys. Ayun, para hindi na rin kayo mahirapan.
kapag may nakita kayong siwang guys or yung gap na hindi natakpan ng cake, ayan, dadagdagan nyo lang siya. Then, bibilugin na nyo siya or i-roll nyo na siya para mag-seal yung ating cake balls. Ito naman yung pangalawang way ko guys para mas mabilis kumapit yung ating cake crumbs. Nagmelt ako dito ng white chocolate. Then ibabrush lang natin siya guys para mas maganda yung kapit ng cake crumbs na ilalagay natin. Pero ito naman guys ay optional lang pero mas masarap pa rin kapag nilagyan natin siya ng white chocolate. Lalo kapag special ito guys, lalo ngayong Christmas natin siya gagawin pang regalo or pang giveaways. Then ayan, iro-roll na natin siya ngayon dito sa ating cake crumbs. Makikita nyo guys yung diferensya nung kanina na walang melted chocolate at saka ito ngayon. Mas makapal siya guys at mas maganda siya tingnan. Pero again, optional lang ito. Kung gusto nyo makamura or makatipid, ayan, pwede na yung kanina guys. Ito na yung ating red velvet cheesecake balls. Ayan, chinild ko lang ito guys ng 30 minutes. Kung pang regalo nyo naman siya guys, ayan, marami tayong nagbibiling mga packaging or mga box sa Lazada or Shopee. Ayan, pwede natin siya ilagay. Naubusan lang kasi ako guys, kaya hindi ko mapapakita sa inyo yung packaging nito. Ang sarap nito guys at napaka-moist ng ating cake. Cake pa lang panalong-panalo na dahil napaka-moist niya. Then dadagdagan pa natin ng cream cheese filling na napaka-creamy at sakto lang yung lasa, hindi siya matamis. Napaka-perfect nitong gawin guys ngayong Christmas dahil kulay pa lang Paskong-Pasko na at sigurado ko matutuwa yung mga bisita nyo or yung mga kaibigan nyo na pagbibigyan nyo nito. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi. Advance Merry Christmas po!